Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gasmith din naman. Okay, at bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang muna basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Al Junior Vinoya. Ang sabi ni Al Junior Vinoya ay, Sir, anong magandang baril na 1911? Gawang Amerika ba o gawang Pinas? Okay, bago tayo mabas sa tanong na yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga video dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong kayo para madagdagan yung ating revenues na kung saan ang ating kinikita sa YouTube channel ay nakalaan para sa ating mga beneficiaries. 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin sa pag-aaral. At maraming salamat. Lalo tigit do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Sana may magpadala pa. Wala po tayong ibinibintang firearms, piyesa o ano pa man. Magtanong lamang kayo dito sa ating YouTube channel at sasagutin ko yan sa abot ng aking malit na kaalaman. Huwag po ninyong tawagan yung aking number na yan. Anak ko po yan, aking tresurera. Wala po kaming ibinibinta na kahit ano pa man. Okay, at lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America sa pagpapadala niya sa ating mga premier videos at malaki ang naitulong. Malaki share ang naitulong ninyo sa ating mga estudyante at naibili na natin sila ng mga school supplies at mga pambaon ng mga bata. Pagpalain ang buong mong pamilya, bigyan kayo ng mabuting kalusugan at lalo tigit ay maraming pang pagpapala para mas marami pa kayong matulungan. Okay, salamat din kay Boy Umay, kay Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, at dito sa katanungan, ano bang magandang baril na 1911, gawang Amerika or gawang Pinas? Okay, tingnan muna natin kung sinong unang gumawa ng Unang gumawa ng 1911. Okay. Ang unang gumawa ng 1911 ay Colt at ang invento niyan ay si John Browning. Okay. Ang sabi dito ay the Colt Company was the original manufacturer of the 1911 pistol. John Browning designed pistol and Colt produces under U.S. Army contract initially designed to replace the revolvers with a more modern semi-automatic pistol. The 1911 became a standard issue sidearm for the U.S. Army to the U.S. Armed Forces from 1911 to 1985. So, ang haba, halos 75 years. Okay. So, sumubra ng sikat ang 1911 dahil nga naman ay siyempre official sidearm ng mga armed forces ng Amerika. Okay, so sumubra ng sikat. At sa paggamit ng mga Amerikano niyan ay inumpisahan pang gamitin niya nung First World War, Second World War at saka nitong Korean War. Maraming gira ang niyan at talagang maganda kaya sumikat yan. Ngayon ang tanong, bakit kung ang gumawa ng Colt bakit kung ang gumawa ng 1911 ay Colt, ay bakit ngayon ay maraming nagmamanufacture? Okay. Dahil nga sa yan ay sumikat, maraming mga kumpanya nagka-interest dyan dahil parang puto yan. Kumbaga, naging mabinta. Kaya pati kung titingnan ninyo, pati mga Yarindanao ay nakalagay ay Colt Yarindanao, mga backyard. Ay kasi nga mabinta eh. Kaya pag kayo nakita ng Colt ay suriin ninyong mabuti. Baka yan ay Yarindanao. Okay, dahil nga pag sinabing Colt 1911 mabinta. So yung niya na-expired yung kanyang na-expired ngayon yung kanyang tawag dito. Yung kanyang
Kaya marami ang gumawa niyan ay dahil yung ibang companies ay nag-renewed for producing high quality Colt pistol original manufacturer. Dahil nga yung kanyang, ang tawag dito, yung kanyang patent, yung kanyang patent ay nag-expired. So yung ibang kumpanya ay pumasok na sa paggagawa. Kamukha na, anong mga gumawang kumpanya nan? The Colt original manufacturer is the top contender. Yung hindi tumigil ang, kahit pa na-expired yung kanyang patent, ay yung Colt, the original manufacturer is the top contender. Yung Colt pa rin due to its historical significance and continued production of quality firearms. Ang isa pa dyan ay Kimber is another leading manufacturer known for its wide range of 1911 models and its position as the world's largest producer of 1911. Kimber pala ang the world. Ngayon ko lang na lang, world largest producer ng 1911, Kimber. Other notable manufacturers include Springfield Armory, Wilson Combat, Nighthawk Custom, Dan Wilson, and Ed Brown. Ngayon, nakaabot na sa Pilipinas yan. Gumagawa na ang score, ang SAM, ano pa isa? Yung shooter's arm, manufacturer. At meron pang isa, nakalimutan ko na. Yung, okay, mga legal manufacturer na yan. Yan yung mga license manufacturer yan ang mga license manufacturer yan ng 1911. Kumbaga legal. So kaya yung mga made in Philippines, hindi natin masasabing yan, hindi original yan. Original yan dahil license sila na gumagawa. Kamukha din yan itong mga sinabi dito, mga Springfield Armory, Wilson Combat, Nighthawk Custom. Ang dami pa niyan kung titingnan natin. Ngayon, kung titingnan natin yan, yung mga manufacturer na yan, sa dami niyan, ang tanong sa atin ay, sino ngayon ang mas maganda ang gawa? Sabi pa dito ay, created a fertile ground for wide array of manufacturers to produce a market this iconic pistol. Dahil nga maraming may gusto, hindi na kaya halos masuportahan ng Colt. Kaya ang dami nang gumawa niyan. Pero ang pagkakaiba diyan ay yung ibang mga baril ay there are so many different models of 1911. Ayan, marami ng model. Meron pa yung mga sari-sari na. Lobas na yung mga prototype na mga STI. Ang dami na. So, nagkamero na ng iba-ibang modification. Hanggang sa naging ambidextrous na, pinaglalagyan na ng una muna yung mga, marami na pagbabago, yung mga pull-length rod, recoil spring guide rod, mga bull barrel na, maging nag-mags na, madami na ang madami na ang lumabas na mga model o kumbaga variety ng 1911. Kaya yan ay naging masyadong sikat na yung 1911 na yan. So, ang nangyari dyan ay iba't ibang bansa nang gumawa. Marami ng mga iba't ibang bansa gumawa. Meron pang mga gumagawa na mga meron pang gumagawa na mga illegal. Maraming gumawa din ng mga illegal na rin. So, ang tanong lang sa atin ay punta na tayo sa alin bang mas maganda? Okay, ito naman ang sa akin
Naibigay ko na sa inyo yung kaunting kaalaman natin sa 1911. Ano ba ang mas magandang sa dami ng mga manufacturer? Hindi dapat diyan ang tanong ay kung ang tatanungin natin ay kung ang tatanungin natin ay what company is considered the best manufacturer? Dapat yun ang tanong. Anong kumpanya? Pero pag isinerch ninyo yan, wala nakalagay. Ang nakalagay lamang dito ay yung original manufacturer, top contender. Ang top contender niyan ay Colt. Dahil sila ang niyan unang-unang gumawa niyan Siyempre, sila ang top contender niyan. Pero walang nakalagay na best manufacturer of 1911. Wala tayong mababasa yung best. Ang nakalagay lamang ay the Colt original manufacturer, the top contender. Okay. So, yun. Ngayon, ito ang para sa akin. Tingnan natin ang bakal ba ng Amerika at ang bakal na ginagawa ng Pilipinas ay magkaiba. Diyan nagkakatalo yan. Okay. Parehong bakal yan. So, wala namang magsasabi kung ano ang mga bakal na ginagamit nila at bakal na ginagamit nilang isa nere. Wala naman sa yan. Pero ito ang masasabi ko sa inyo. Ang machine na gumagawa sa Amerika at machine na gumagawa sa Pilipinas ay mga dumating na yung mga CNC. Parehong mga machine lang yan Mga robot na rin. Mga gumagawa niyan, robot na rin. So, para sa akin lang, dahil pare-pareho machine, pare-pareho naman yung iba, may mga Pilipino rin na mga operator ng mga sa Amerika. May mga operator din doon. Magagaling din naman ang operator CNC at late operator ng At kung titingnan natin yung mga mga custom na baril sa atin hindi ko nababanggitin yung mga nagko-customize, ang gaganda. Pwede mong ihilira doon sa mga yari ng Amerika. Ang sa akin yan ay parehong maganda yan kumpara sa akin. Kasi yan kaya lang medyo mura ang sa Pilipinas, siyempre, ang mga made in Philippines kaysa sa mga import kasi yung tax. Wala nang custom tariff tax yan. Pag pumasok kasi sa Pilipinas, malaki ang tax niyan. Okay, yung gawa sa Pilipinas, wala nang tax na nanggaling sa ibang bansa. So, kaya medyo mura pa. Ang sa akin yan, nagkakatalo yan doon sa presyo. Siyempre, pagka medyo mataas ang presyo, kasi ang 1911 naman, hindi man pare-pareho ang presyo niyan May mga iba pa rin yan So, pag mataas ang presyo, mas magandang klase. Yun naman ang sa akin. Pero kung tatanungin ninyo ay, kasi wala namang wala namang na model Halimbawa, itong model na itong model ng kasi maraming mga variety na yung mga 1911 na yan. Nagkakaiba-iba rin ang presyo. Depende yan sa kung yan ba ay kargado o yan ba ay standard o yan ang nagkakaiba-iba sa presyo Pero sa akin ay hindi ko rin ipapatalo siyempre ang made in the Philippines. Dahil subok na rin yan at yung mga made in Philippines din ini-export na rin naman sa ibang bansa yan. Dahil may mga tao kasi na iba ang pananaw. Pagka local made ay parang minamalit nila yung sariling atin. Pero sa akin na hindi. Isa pa, may mga naging kalaro din ako noon na mga made, yung aking baril din noon made in Philippines din original. Maganda naman, wala namang problema. Yan ay nagkakatalo lamang yan nga doon sa mga pag-customize. Yan ang akin. So, kung ako ang tatanungin ninyo, hindi kumo made in Philippines o made in America
ay talo na yung ating product. Nagkakatalo lamang yan sa pagkukustomize. Kaya nagiging mahal yan. Mas mahal yung... Kasi ang mga 1911, ang daming pagka-customize niyan eh. Pag kinumpara mo yung customize nitong isang manufacturer, customize nitong isang manufacturer, tingnan mo na lamang sa looks. At dun mo yan malalaman ang presyo. At kung alin ang mas maganda. Kung ano ang pagka-customize. Okay, so yun ang masasabi ko dyan. At siyempre, papanigan ko yung made in sa atin. Although, nagmula talaga sa Amerika yan. Nagmula sa Amerika. Pero meron din kasi sa atin na yung tinatawag natin na budget meal. Okay? Meron sa ating mga budget meal, yung kaya lamang ng budget mo. Siyempre, mababang presyo nun. Ang pagka-customize nun ay hindi kasing ganda ng mga mamahalin. Pero ang bakal nun ay iisa lang. Isa lang ang bakal nun. Okay, yung customized na baril at itong hindi customized na baril, isa lang ang bakal nun. Kumbaga, maganda lamang ang pagkakaayos nito. Ito ay maraming make-up. Ito ay simple lamang. Doon lamang siya nagkakatalo. So, at kung ikukumpara mo rin yung mga customized na baril sa atin at yung customized ng Amerika, hindi yaman nagkakatalo. Yun ang alang gawa ng mga gunsmith sa atin, ang mga customized eh. Ang gaganda na eh. Oh. Actually, yung mga made in America, kinu-customize pa rin sa atin. Kinu-customize pa rin natin yan. O kahit made in America yan. O kahit saan yari yan. Kinu-customize yan. Nagkakatalo lamang yan sa pagkukustomize. Pero ang sabihin ninyo, ang mga materialis at bakal niyan, pareho lang matibay yan. Pareho lang mga tool steel yan. Hindi nga lang natin alam exactly ang hindi kasi nila sinasabi dyan kung ano exactly ang klase ng bakal na ginagamit nila. Pero I'm sure, parehong mga matitibay yan. So, para sa akin, depende na lamang yan sa pag-customize. Kung alin, doon sa tanong na alin ang anong mas magandang baril sa 1911. Sa dami ng klase ng pagka-customize ng 1911 ay hindi natin masasagot yan. Okay? So, merong gusto ng 1911 na yung talagang original na hindi kinustomize, yung mga kolektor, yung walang binago. Yun, merong gusto nila ng ganun. Ay siyempre, yung mga shooter, gusto naman nila yung astig ang dating. Ibang klaseng tingnan. So, doon nagkakatalo lamang yan. So, kung yan ay depende, yung ibang pagka-customize, pangit sa iyo pero maganda sa iba. Okay? Yun namang, halimbawa, yung kinustomize ko, maaring pangit sa tingin ng iba, maganda naman sa iba. Ganun lang yan. O maaring yung pagka-customize ng company na yun ay mas maganda naman ang pagka-customize nitong isa. So, doon lamang nagkakatalo yan sa pag-customize. Dahil ang 1911 ay, dahil sa kasikatan nila, ay ang dami ng binago dyan. Pero yung basic niya, hindi nawawala yung pagka-basic ng 1911 niya. Yan ang At yan ang baril na magsimula pa nung inisyu yan nung 1911 hanggang ngayon ay sikat pa rin. At wala akong baril na nakita na ganyan. Mula nung 1911 hanggang ngayon ay kumbaga hindi nalaos. Okay, so yan. Ang sagot ko dyan. At depende na lamang yan. Ang ganda niyan ay depende na lamang sa pagka-customize. Dahil hindi naman pare-pare ang pagka-customize. Philippines yan, Amerika man yan, India man yan, o China o ano man yan. Yan ay pare-pare yung maganda yan at hindi ko rin ipapatalo yung sariling atin. Okay, ayan. At babasahin ko lamang yung ating weekly spotlight ngayon.
ang most engaged, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, kay Tomia Parachi, shout out sa iyo, 100%. Ang engagement kay Dick Calibre Jr., to ang engagement. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo, Belso 3, 41 ang engagement. Shout out Jeffrey Luis Tro, 6 ang iyong engagement. At shout out kay Brian Butchupido, 31 ang engagement. Okay, mag-like lang, mag-subscribe para mapasali kayo sa ating community spotlight. At shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron tayo diyang bagong Papa Burgers sa Albarz Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Yung dati kong machine shop. Nandyan yung bagong Papa Burger sa pamumuno ng aking busong anak, Elmer Jr. At sa halagang 40 pesos, mapapaburger kayo sa sarap. Buy one, take one. Maraming salamat. Thank you very much.